or imbis na maging harmonious yung relationship nyo mga kapiksi, mas lalong nagkakaroon ng frustration and mga pag-aaway no dun sa relasyon nyo, kaya parang na-fall apart yung inyong relationship. Yung discourage na to guys, this is more on parang nararamdaman ko kayo na mismo yung nade-discourage no, kasi yung person nyo parang hindi sila nag-e-effort, hindi sila nagpapakita ng effort. Sabihin na natin na mahal kayo ng person nyo or may feelings pa sila sa inyo, pero they're not doing anything no, parang wala silang ginagawa para patunayan sa'yo na mahal ka nila. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So, titingnan natin yung feelings ng person nyo. Guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwede rin ma-pick up yung energy ng person nyo, and pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. So, if hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo. So, ito yung mga mensahe ng person mo, mga kapiksi, no? Ito yung mga nasa isip niya, nararamdaman niya na tinatago niya or hindi niya sinasabi sa'yo. I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. So, itong person mo, nag-i-emo siya, guys, kasi parang feeling niya, hindi niya deserve yung mga magagandang bagay sa mundo. Parang mababa yung self-confidence niya. They feel they are not good enough for just anything, no? And parang lost siya, confused, di niya alam, no? So, samot-saring mixed emotions, kumbaga. Feeling ng person mo, messed up yung buhay niya, no? I have lost all control of my life. I keep messing up. So, parang medyo troubled itong person mo. Marami siyang problema, marami siyang challenges, siguro personal problems, yung isip niya hindi mapakali. Marami tong negative thoughts mga kapiksi. Marami itong negative behaviors and negative patterns din na nagiging reason kung bakit magulo yung buhay niya. And rejecting you was protecting myself. I was being selfish. So, pwedeng pinagtutulakan ka nitong person na to, mga kapiksi, pushing you away, ganyan. Kasi parang pwedeng hindi siya komportable, guys. Pwedeng meron din itong trauma, no? Pwedeng may trauma siya sa relasyon, pwedeng childhood trauma, and pwedeng may mga nakikita siyang red flag sa iyo or sa sitwasyon nyo, and kapag nakikita niya yung mga red flag na yun, parang signal na yun sa kanya na there's something wrong, kaya palagi kanyang pinagtutulakan palayo, mga kapiksi. So, yan yung mga messages niya, Aries. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. Tingnan natin yung ganap sa, ito naman yung emosyon, guys. Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman nila. Pwedeng nararamdaman nyo parehas, mga kapiksi. So, embarrassed, no? Itong embarrassed na to, guys, siya to, no? Kasi meron siyang kinakahiya sa sarili niya. Sabi niya, diba, I have lost all control of my life. I keep messing up. And pwede rin na dahil dito, kaya kanya nire-reject kasi pinoprotektahan niya yung sarili niya. Pwedeng ayaw niyang malaman mo kung ano yung mga bagay na pinagagawa niya in the past kasi kahihiyan niya yun. So, baka kumaga parang baka dahil doon mag-trigger na ayawan mo siya or i-reject mo siya. So, bago pa dumating doon sa point na i-reject mo siya, siya na yung magre-reject sa'yo. Nagets mo ba? So, yun yung protection niya. Kumbaga, bago pa dumating dun sa time na malaman mo yung sikreto niya, yung mga kahihiyan niya sa buhay, and i-reject mo siya, uunahan ka na niya, mga kapiksi, para hindi niya na maramdaman yung rejection and abandonment. Another one, Aries, discourage. So, ito guys, ayaw niya nang ipagpatuloy, no, yung relasyon. Ito nga, no, na feeling niya unworthy siya. Feeling niya hindi niya deserve, no, yung mga magkaroon ng relationship or maging in a relationship, ganyan. Parang feeling niya never siyang magiging masaya sa relasyon. Kayo din, no? Parang
nadi-discourage na rin kayo siguro dahil sa mga ugali na pinapakita ng person nyo, mga kapiksi. Kasi nga, for some of you, they keep pulling you away. And ito naman, trapped. Ito yung person nyo pa rin, guys. Kasi, trapped nga siya dun sa negative na experience niya. Dun sa mga trauma niya, guys. Hindi pa siya dun makamove on. Hindi niya nakakalimutan yung mga pangit na nangyari sa kanya, mga kapiksi. So, yun yung dahilan kung bakit parang trapped siya and hindi makamove on, kaya hindi siya magkaroon ng harmonious na relationship. Hindi niya makita yung true value mo and yung true value ng relationship nyo kasi nga trapped siya dun sa past niya na traumatic, masalimuot, ganyan. So medyo may problema itong person nyo, Aries. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap, Aries, sa relasyon nyo. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo, salapi at swerte. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, if interesado kayo dyan, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Aries, guys, kayo ay represent ng Queen of Wands. Ito yung ating feelings energy. Meron dito yung presence ng fire sign, mga kapiksi, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, maaring may fire element din kayo or fire sign din yung person nyo. So, ito, guys, yung nararamdaman sa inyo ng person nyo is mahal pa kayo. Mahal kayo ng person nyo, no? Pero, trap, sabi ko nga, guys, trap siya dun sa kanyang past, mga kapiksi, no? And dahilan yun kung bakit parang siya mismo yung gumagawa ng problema niya dun sa relasyon nyo. Siya mismo yung nagdadala ng kalungkutan sa sarili niya, mga kapiksi, dahil dun sa mga negative assumptions niya sa mga relasyon, guys. And feeling ko kayo, na-frustrate kayo kasi parang ginagawa niyo naman ang lahat para maging okay yung relasyon nyo, mga kapiksi, pero parang medyo malalim yung trauma ng person nyo. Kaya yung imbis na mangibabaw itong pagmamahal or imbis na maging harmonious yung relationship nyo, mga kapiksi, mas lalong nagkakaroon ng frustration and mga pag-aaway, no, dun sa relasyon nyo. Kaya parang na-fall apart yung inyong relationship. Yung discourage na to, guys, this is more on parang nararamdaman ko kayo na mismo yung nade-discourage, no, kasi yung person nyo parang hindi sila nag-e-effort, hindi sila nagpapakita ng effort. Sabihin na natin na mahal kayo ng person nyo or may feelings pa sila sa inyo, pero they're not doing anything, no? Parang wala silang ginagawa para patunayan sa'yo na mahal ka nila. Wala silang ginagawa para ipaglaban yung relasyon nyo or para ipaglaban ka. Bagkos ay palagi silang nakatingin sa nega, palagi nilang iniispatan yung mga red flag, diba? Sabi ko nga kanina, pag may mga red flag na nakikita siya, parang napapraning na siya. Napapraning na siya, mga kapiksi. So, parang nagsisend yun ng signal sa kanya na siguro nakita niya yun sa mga magulang niya, sa mga parents niya, or habang lumalaki siya, nakikita niya yung experience na yun sa ibang tao. Kaya ganun yung reaction niya sa inyo. Pero nag-aano to, guys, no? Nagpo-push and pull itong person mo. Ibig sabihin, may times na pinapakita niya siguro sa'yo or pinaparamdam niya sa'yo na mahal ka pa niya, pero most of the time nagpo-pull away siya, nagpo-pull back.
humihila, umaatras, no? So, parang, kaya kayo, parang nasa limbo kayo, mga kapiksi, na parang, ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin natin? Ano, tayo ba? Okay ba tayo? Tuloy pa ba natin to? O tama na? Yung mga ganun. So, yung frustrations talaga, guys, is, nasa sa inyo, ang mga kapiksi. Parang, binablock ka kasi ng person mo, para hindi ka masyadong mapalapit sa kanya. And sabi nga niya, no, it's their way of protecting themselves, mga kapiksi, kasi takot siyang i-reject mo. So, bago mo pa siya i-reject, siya na yung gumagawa nun sa inyo, mga kapiksi, na parang nag-feeling pa-victim ito, no? Guys, and kasi nga may mga trust issues siya in general, parang general concept niya sa relasyon, mga kapiksi. So let's say for example, ayan, meron itong emotional pain, mga kapiksi. So parang ano, guys, yung ano ba yung sinasabi ko? Trust issues, yeah, so nakalimutan ko yung sinasabi ko. Anyway, so meron siyang ano, guys, no, na parang meron siyang general, let's say for example, meron siyang general assumption na lahat ng lalaki manloloko. Okay? Kunwari ganon. Kaya lahat ng babae manloloko. So, depende sa gender or depende sa paniniwala nila. Pero meron silang generic na assumption. And kapag nakikita na nila yung red flag, let's say for example, hindi nagte-text o kaya nag-overtime kunwari, pero o kaya yun, nagiinom kasama yung mga barkada, ganyan, parang ano yun, nagsasend yun ng signal ng danger sa kanila, sa isip nila, na there's something wrong with this person. Okay, so kaya sila yung parang pinagtutulakan nila kayo para i-reject, mga kapiksi. Naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo. Pero ganun yung nakikita natin sa person nyo. Definitely, mahal kayo ng person nyo, no? Meron itong feelings sa inyo. Pero, meron din siyang fear of abandonment and rejection. Mas malakas yung negative na feeling sa kanya kaysa dun sa positive na nararamdaman niya sa inyo. Mas inaalagaan niya actually yung mga negative kaysa dun sa positive, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below if naka-resonate kayo, mga kapiksi, kung love story na ba to. And kung gusto nyo maayos yung relasyon nyo, guys, pwede naman kayong makinig ng mga relationship subliminals natin. Pwede kayong mamili kahit ano doon. And pwede rin kayo mag-avail ng course natin, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Pwede yun, guys, kahit na walang third party sa relationship nyo, kasi covered pa rin doon yung para magkaroon ng harmonious na relationship. Okay. So comment down below, mga kapiksi, and ito yung mga for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, mga kapiksi. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.